Restitution o pagbabalik ng pera at ari-arian ang nagpabago raw sa isip ni Sara Diskaya kaya siya umatras sa pagiging posibleng state witness sa issue ng flood control projects. Itinuturing naman ng Sandigan Bayan na fugitives from justice sina Zaldico at tatlo niyang kapwa-akusadong taga Sunwest Corporation kaugnay sa substandard road dike project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. May unang balita si June Veneracion. Pinasok ng NBI ang condominium building sa Bonifacio Global City sa Taguig, kung saan may unit umano si dating Congressman Zaldico. Bit-bit nila ang search warrant mula sa korte para halugugin ang unit ko, kaugnay ng posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa bisa ng search warrant, pwedeng pwersahang magbukas ng mga vault ang mga ahente ng NBI. Pwede rin silang magkumpiska ng cash at dokumento. Ito po sa search warrant, in the application, there is a mention that there is a need and necessity to see kung anong laman ng vaults na yan at yung laman ng vault na yan, potentially baka magagamit na ebidensya doon sa ating iniimbestigahan ng kaso. Naharap si Ko sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa 289 milyon peso flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division na humahawak ng kasong graft laban kay Ko, itinuturing ng fugitive from justice ang dating kongresista. Ibig sabihin, tumakas siya para iwasan ang prosekusyon o parusa laban sa kanya. Dahil fugitive from justice, pinapayagan na ng batas ang pagkansela sa kanyang passport, bagay na ginawa na ng DFA. There will be a request for the issuance of a red notice, no? And this will be sent to Interpol. Hopefully, Interpol will accede to the request of the Philippine government, no, to restrict the travel or if it's possible to have Mr. Zaldico brought back. Itinuturing na rin ng korte na fugitive from justice ang tatlong opisyal ng Sunwest Corporation. Kansilado na rin ang kanilang mga pasaporte. Ayon sa abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, naghain na sila ng motion for reconsideration kaugnay sa utos na kanselahin ang pasaporte ni Ko. May 5 araw pa raw dapat o hanggang Lunes para magkomento ang kampo ni Ko. Ayon kay Rondain, dahil naantala ang pagdating ng kopya ng motion ng ombudsman, napaniwala umano ang korte na nag-waive ang kampo ni Ko ng karapatang tutulan ng motion. Kaya premature raw ang pagkansela ng DFA sa kanyang passport. Nagtungo naman sa tanggapan ng NBI ang abogado ng mga Diskaya Attorney Cornelio Samaniego. Nasa kustodiya ng NBI si Sara Diskaya na nakaharap sa mga kasong graft at malversation dahil sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Maayos naman siya doon sa taas. Nalulungkot lang siya. Siyempre, may kasong na-file sa kanya sa Davao. At dahil doon, ang iniisip niya yung pamilya niya. Ayon kay Samaniego, ang restitution o ang pagbabalik ng pera at ari-arian ang nagpabago sa isip ng kanyang kliyente. Kaya ito umatras sa pagiging posibleng state witness. Nung nandun na kami, nag-iba yung ihip ng hangin kasi restitution naman ngayon ang gusto muna. Hindi naman talaga requirement na mag-restitute ka. Okay. Korte lang ang talagang nagbibigay ng order kung magbabayad ka ng civil liability or magre-restitute ka ng ganitong amount. Pero ayon kay Prosecutor General Richard Fadolion, wala man sa batas ang restitution. Tama lang na babawi ng publiko ang anumang pwede nilang mabawi. Ang thinking kasi nila, kapag nagbigay na sila ng salaysay o ng statement, sapat na yon at kaagad-agad bibigyan sila ng memorandum of agreement. That is a wrong interpretation. Ipinasabi na naman ng Independent Commission for Infrastructure si dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng dating USEC na sa susunod na linggo nais paharapin ng ICI. We are hoping that she appears. There are information that the Commission would want to get from her. Naghihintay naman ang ICI ng sulat mula kay House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos para maisa publiko ang kanyang naging testimonya sa ICI. Noong humarap si Marcos sa ICI noong December 4, humingi ang kongresista ng executive session. Pero sabi niya rin doon, I have given the ICI full authority if they deem fit to release the video of my testimony. That will be discussed by the Commission, and of course, upon their decision, then we will, if the decision is to
to share the video, then we will share it to the media. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Paparusahan na ang mga TNVS rider at driver na nagkakansela ng booking nang walang sapat na dahilan. Approve yan sa ilang pasahero pero ang ilang driver may alinlangan. Live mula sa Maynila, may unang balita si Bea Pinlac. Bea? Susan, dagdag stress raw para sa ilang commuter ang mag-book sa mga ride-hailing app ngayon. Minsan kasi nagka-cancel ang mga rider o yung mga driver. Kaya ang LTFRB pagmumultahin ang mga magka-cancel ng biyahe ng walang sapat na dahilan. Totoong may forever. Sabi yan ng commuter na si Jessa na sobrang stress na raw sa haba ng oras ng pagbobook sa mga ride-hailing app. Naglalaan na nga raw siya ng hanggang 1.5 oras para mag-book pero minsan hindi pa rin pinapalad. Very stressed talaga. Marami akong drivers na sinasabihin, Kuya, please don't cancel, late na ako. Kasi wala na talagang nag-a-accept or if meron man matagal siya. Ayon sa LTFRB, pagmumultahin na ang mga TNVS driver na magkakansela ng booking. 5,000 pisong multa sa unang offense, 10,000 pisong multa at 30 araw na i-impound ang unit sa ikalawang beses. At sa ikatlo at susunod na mga paglabag, mahaharap sila sa 15,000 pisong multa at cancellation ng Certificate of Public Convenience ng unit. Kabilang daw sa mapaparusahan yung mga magkakansela ng booking para makaiwas sa mga biyaheng hindi gaano kataas ang singil. Pati na rin kung diskriminasyon ito sa mga senior citizen, PWD at iba pang vulnerable groups. At ang mga magkakansel habang nasa gitna ng biyahe nang walang valid reason. Sabi ng LTFRB, abala kasi sa mga commuter ang mga booking cancellation lalo na kung may emergency. Ngayon pa lang, nagre-reklamo na ang mga TNVS driver at rider. Sinasala rin daw nila ang mga natatanggap nilang biyahe sa mga lugar na delikado o kaya traffic. Ang kaso raw, may ilang app na naka-auto-accept ang booking. Pag magka-cancel kami, tas kami yung magmumulta, siguro parang mag-ahalisan yung mga rider nun. Pag ganun, mahirap po yung ganun. Wala na akong kikitain nun. Lalo minsan matumal pa po. Pag traffic, maraming umiiwas sa bumiyahe, gano'n. Kasi talo Marami nang aayaw niyan. Mas lalong mahirapan na silang sumakay niyan. I-reject mo na lang, huwag mo nang acceptin kung ika-cancel mo lang din. Sa ibang apps kasi, naka-auto-accept kasi sila. Yun naman ang mahirap sa ibang apps. Pag matraffic, talagang kakancel ka talaga Pag matraffic Bawas, kita talaga yun. Ayon sa LTFRB, may ilang exemption naman sa pagmumulta tulad ng pag-cancel ng booking dahil sa kalamidad, nasirang sasakyan o dahil sa ugali ng pasahero. Susan, may pananagutan din daw ang Transport Network Company na hindi mamomonitor o mababantayan yung mga driver o rider na pala-cancel ng booking. Susubukan pa naming makuha ang kanilang pahayag. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Alam daw ng Department of Interior and Local Government kung nasaan si Senador Bato de la Rosa. Palipat-lipat siya ng mga bahay. Sa mga kaibigan niya, tinatago siya. Tapos sa loob lang siya ng bahay, tapos lilipat siya, iba-ibang kotse yung ginagamit. Sa panambalitang hali kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi niyang na-monitor si De La Rosa sa 6 na iba't ibang lugar sa nakalipas na 3 linggo. Hindi niya idinetalye kung saan ang mga ito. Nawala si De La Rosa matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong November 8 na may arrest warrant na ang International Criminal Court, ICC, para sa senador. Kaugnayan sa war on drugs ng Administrasyong Duterte, panong isa si De La Rosa sa mga naging hepe ng pulisya. Umakyat sa ranking ng 2025 SEA Games ang Pilipinas na may 5 gintong medalya na. Update tayo mula sa Bangkok, Thailand. May unang balita live si Jonathan Angal. Jonathan! Igan, good morning. 33 na ang medalya na nahahakot ng Pilipinas dito sa nagpapatuloy na 2025 SEA Games sa Thailand. 5 ginto, 7 silver at 21 bronze. Dahil dyan,
pang-5 na ang ranking ng Pilipinas sa 10 bansang kasali sa SEA Games. Laban Pilipinas! Todo suporta ang Pinoy fans sa unang laban sa 2025 SEA Games ng Alas Pilipinas Women's Volleyball Team kagabi. Pero inalat ang Alas sa 14-time champion na Thailand. Wala silang nakuha ni isang set. I think, masyado pa kaming stiff gumalaw. I mean, I believe talaga sa team namin na kahit hindi man naging maganda yung naging outcome, alam kong kayang bumawi for the next games. Ngayong araw may laban naman ang Alas kontra sa Singapore. Kita naman ang pagkadismaya sa Gilas Pilipinas Men's 3x3 team matapos bigong makasampa sa podium nang talunin sila ng Malaysia 21-19. Ito ang unang beses na walang iuuwing medalya ang Gilas sa 3x3 simula nung idagdag ito sa SEA Games noong 2019 kung kailan Pilipinas ang host country. It's really bad. We tried to get for the win. I would like to also thank all the Filipino fans. This loss is really painful for us. I'm not gonna say next year, but I think we will get back this time. For the SEA Games, we prepared for 1 month for this. We waited for John Ray, we waited for Ange Kwame. Siyempre natapos yung UAP. Doon lang kami na kompleto. Pero no excuses pa rin. Wagi naman ang ginto sa artistic gymnastics, vault apparatus ang pambato ng Pilipinas, ang Olympian na si Aliyah Finnegan. Pero bago yan, nagprotesta muna ang Gymnastics Association of the Philippines at nagpa-recompute ng scores dahil pangalawa lang si Finnegan sa Vietnam sa initial scores na ipinakita sa publiko. Nang computein ulit ang scores, lumabas na si Finnegan talaga ang kampiyon sa vault finals. I know there's something wrong because Aliyah is, you could see it's perfect. And I know, I am a judge, I know that she's higher in her skill than anybody else. Para kay Finnegan, nagbunga ang kanyang mga sakripisyo, lalo't hanggang ngayon, nagluluksa pa raw siya. My grandmother had passed away. I moved to a different country, figuring out so many news, having some also personal issues that go on too behind the scenes. Sa swimming naman, 2 silver medal ang nakuha kagabi ng pambato nating Olympian na si Kayla Sanchez sa women's 200-meter freestyle at sa 50-meter backstroke. Samantala, bumiyahe na kahapon pa Thailand ang Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz kasama ang national weightlifting team. Igan, sa ngayon ay ngayong araw, marami pang gold medal match na sasalihan ng Pilipinas. Dahil ng men's baseball na tayo ang defending champion. Meron din gymnastics, athletics at iba pa. Yung muna ang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.